Ang kagutuman at kahirapan ay kambal na usapin. Malalim na magkaugnay at mahirap paghiwalayin. Kapag ang mga tao ay nabubuhay sa kahirapan, madalas silang walang sapat at masustansyang pagkain na lalong nagpapalala ng kanilang kahirapan. Ang malnutrisyon ay nakakaapekto sa kanilang kalusugan, nagpapababa ng kanilang kakayahang magtrabaho at nalilimitahan ang kanilang mga oportunidad. Ito ay lumilikha ng isang masamang siklo kung saan ang mga epekto ng gutom ay lalo pang nagpapalubog sa mga individual sa kahirapan na nagiging dahilan upang makalaya mula sa dalawang pasaning ito. Ayon sa resulta ng Self-Poverty Survey na isinagawa ng Okta Research nitong unang quarter ng taong 2024, 11.1 milyon na pamilyang Pilipino ang kabilang sa mahihirap. Dagdag pa dito, ayon naman sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Survey, 14.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakararanas ng gutom o walang makain kahit isang beses sa maghapon. Ang resulta na ito ay mas mataas kaysa sa 12.6% na antas ng kagutuman noong December 2023. Ito ang nagudyok sa pamahalaan upang ipatupad at palaganapin ang programang Partnership Against Hunger and Poverty. Allow me to give a gist on how this EPAP program started. This partnership actually builds on the success of the Brazilian government in providing agricultural extension services linked to the nutritional needs of its national feeding program. This was first adopted by DAR, DSWD, and the Department of Agriculture. It aimed to mobilize farmers in different communities to produce goods and other food staples necessary for their supplemental feeding program and the feeding program for residential care facilities. Dahil naging matagumpay ang PAHP, minabuti po namin na palawakin pa ito sa pamamagitan ng Enhanced PAHP or EPAP upang sa ganon mas maraming mga grupo na magsasaka ang magiging benepisyaryo. Kaya mula sa 3 ahensya, we expanded it to include 11 more agencies and partner institutions. The additional agencies include my office, the Office of the Cabinet Secretary, together with DILG, BJMP, DepEd, DOH, National Nutrition Council, DOST, DTI, NAPSI, NIA, TESDA, POPCOM, and Land Bank. Mula naman doon, we approved additional expansion by the inclusion of the Philippine Coconut Authority, the National Dairy Authority, the Philippine Carabao Center, Development Bank of the Philippines, and the Department of Information and Communications Technology. Sa Department of Agrarian Reform, ipinatupad ang EPAP noong 2020 upang tulungan ang pamahalaan at mga magsasaka na labanan ng kagutuman at kahirapan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produktong agrikultural sa tiyak na merkado, pati na rin sa mga institutional at private partners. Ang EPAP ay isa sa mga pangunahing programa ng Interagency Task Force Zero Hunger na nilikha sa kapangyarihan ng Executive Order No. 101. Sa ilalim ng EO 101, ang DAR ay pumasok sa isang kasunduan sa Bureau of Jail and Management Penology o BJMP para sa pagkuha ng mga produktong agrikultural mula sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo para sa pagkonsumo ng Persons Deprived of Liberty o PDLs. Sa lalawigan ng Batangas, sinimula ng pagpapatupad ng EPAP noong taong 2020 bilang kasagutan sa pandemya. Ang Dayapan Multipurpose Cooperative, ang unang agrarian reform beneficiary organization na naging benepisyaryo ng EPAP.
at naipartner sa BJMP Tanawan City upang mag-supply ng mga produktong agrikultural para sa mga persons deprived of liberty o PDLs. So kami sa DAR Batangas ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga BJMPs within the province. At noong August 2020, ang BJMP Tanawan City ay nag-respond sa aming call para sa partnership. Ganun din ang Dayapan Multipurpose Cooperative. So nagkaroon ng signing ng Memorandum of Agreement. And then, noong mga sumunod na taon, dahilan sa ang Dayapan Multipurpose Cooperative ay isang graduate natin ng Farm Business School at nabigyan sila ni Mayor ng pwesto sa Bagsakan Center ng Tanawan. Ang ibang BJMPs ng probinsya, kagaya ng BJMP Batangas City, Lipa City, at Nasugbu ay nakipag-partner na yan sa Dayapan MPC. At nung mga following year pa, ang mga BJMP sa karatig na bayan, katulad ng Laguna, yung San Pedro, Binyan, at saka ang mga nasa Cavite, ang BJMP Bacoor, Dasmariñas, Trece Martires, ay nakipag-partner na rin sa Dayapan MPC. So lumawak na yung partnership para sa proyektong PAHP. Patuloy na lumawak ang abot ng IPAP sa lalawigan ng Batangas. Hanggang sa taong 2023, naiugnay ng DAR Batangas ang Lokban Multipurpose Cooperative bilang bagong arbo sa ilalim ng programa sa iba pang BJMP partners. Noong Enero 25, 2024, nagsagawa ang DAR Batangas ng Memorandum of Understanding at Marketing Agreement Renewal sa pagitan ng mga BJMPs sa buong rehiyon ng Calabarzon. Nagsimula ang partnership ng BJMP ng Balayan Municipal Jail sa Lokban MPC sa pamamagitan ng nilagdaang MOU ng IPAP sa pangunguna ng dati naming regional director na si Ma'am Ryan Dayan. Nagkaroon ng mga kasunduan ang bawat isang panig, ang BJMP at ang DAR, kasama ang ibang ahensya na sumusuporta sa PAHAP. Pinakilala naman ng DAR sa amin ang Lokban NPC na siyang arbos dito sa bayan naming nasasakupan. Nagkaroon ng koordinasyon at nagsagawa ng MOA na hanggang sa kasalukuyan ay maayos at matatag ang aming partnership ng Balayan Municipal Jail at Lokban NPC. Nagsimula ito nung nagbaba ng memo mula sa National Office in support of the APA program na makipag-coordinate with any of the agrarian reform beneficiaries, arbors under the Department of Agrarian Reform, DART, or any community-based organization under other EPAP. Supply partners for execution of memorandum agreement or marketing agreement on the purchase of PDL food supplies from them. Ang mga miyembro ng Lokban MPC ay kilala sa pagtatanim ng mga gulay, tubo at pag-aalaga ng mga hayop. Noong taong 2023 naman, nagsimula ang Lokban MPC bilang maging isang arbo na subject o covered ng proyektong ito. So ang Lokban MPC ay may mga kasapi na nagtatanim ng gulay, sugarcane, at meron ding mga into livestock and poultry production. Ang kooperatiba ding ito ay natulungan ng DAR para magkaroon ng proyektong Inspire mula sa DA. Kaya sila po ay nakakapag-alaga ng 120 to 150 heads ng patabaing baboy per cycle. So, in 2023, naging kapartner na ng Lokban MPC ang BJMP Balayan at BJMP Nasugbu. Kasi mas malapit po ito sa kanila kaysa ang dalawang BJMP ay pupunta pa ng
Panawan para doon makipag-partner sa Dayapan MPC. Sa ilalim ng programang IPAP, ang Lukban MPC ay binigyan ng mahalagang suportang kagamitan upang mapalakas ang kanilang proyektong pagbababuyan. Kabilang dito ang isang motorcycle with carrier, power sprayer, tangke, digital weighing scale, water pump, at trolley. Binigyan din ang kooperatiba ng kinakailangang capacity development trainings kagaya ng policy enhancement and records management, contract negotiation and marketing, hog management, at operations of support facilities and equipment upang mapagtibay nila ang implementasyon ng programa. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng kooperatiba sa iba't ibang aspeto ng kanilang operasyon. Ang kanilang proyektong pagbababuyan sa ilalim ng Inspire ay nagdulot ng matagumpay na kita na umabot sa halagang 4,414,882 piso. Kami po ay nabigyan ng iba't ibang capacity development trainings and seminars upang higit na mapamahalaan ang proyekto. Nabigyan rin po kami ng support vehicle tulad po ng bangkulong, farm tools and equipments tulad po ng power sprayer, trolley, digital weighing scale, tangke, na siya pong ginagamit namin upang masigit na mapaunlad po ang proyektong Inspire. Bukod sa baboy, kabilang naman sa mga produktong kinukuha ng BJMP Balayan at BJMP Nasugbu ay mga itlog at iba't ibang gulay. Ang mga karaniwan langan po namin yung daily needs po ng aming mga PTDF, especially po yung poultry products and other vegetable na kung saan ito'y nakabase sa pang-araw-araw naming meal plan na isinasagawa sa amin. Higit na nakatulong ang ugnayan sa pagitan ng Lukban MPC at BJMP Balayan at BJMP Nasugbu upang mapalakas ang marketing assistance sa ilalim ng programa. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagbigay daan sa mas mahusay na distribusyon ng mga produktong agrikultural na nagresulta naman sa mas mataas na kita para sa mga magsasaka at masustansyang pagkain para sa mga persons deprived of liberty. Sa kasalukuyan, ang ugnayan ng Lukban MPC at Dayapan MPC sa iba't ibang BJMP partners ay nagresulta sa kita na umaabot sa 380,955 piso. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga ARBOs na magbigay ng mga produktong kinakailangan ng BJMPs na nakatutulong sa pangangailangan ng mga persons deprived of liberty. Subalit noong taong 2023 din, isa sa mga malaking hamon na kinahirap ng Lukban MPC ay ang pagsasara ng Central Azucarera de Don Pedro Incorporated sa Nasugbu, Batangas. Dahil dito, nahirapan ang mga miyembro ng kooperatiba na magpailo ng kanilang mga tubo. So taong 2023 din po, nagsimula yung pinakamalaking problema ng Lukban Multipurpose Cooperative, ganun din ang ibang mga ARBOs natin na into sugarcane production dahil sa pagsasara ng pinakamalaking sugar mill sa Batangas. Ito ay ang Central Azucarera de Don Pedro. So, dahil po doon, nagkaroon ng malaking problema kung saan ipapailo ang mga tubo na produce ng mga ARBs na member at kahit po hindi member ng kooperatiba, dahil yung mga hindi member ay lumalapit din sa kooperatiba para matulungan sila na maipamili ang tubo. Bilang tugon sa problemang ito at upang maisulong ang mandato ng programang IPAP na maiugnay ang mga kooperatiba ng mga magsasaka sa mga institutional partners at merkado para mapalakas ang kanilang produksyong pang-agrikultura na makapagbibigay sa kanila ng malaking kita at matugunan ang kagutuman at kahirapan, nakipag-ugnayan ang DAR Batangas sa Universal Robina Corporation, Sugar and Renewables Group at ProGreen Agricorp Incorporated sa Balayan, Batangas upang matulungan ang mga apektadong magsasaka, lalo't higit
ang mga miyembro ng Lukban MPC. Nagsagawa ang DAR Batangas ng serye ng mga konsultasyon at pagpupulong sa 2 pribadong mailing station upang matulungan at mabigyan ng kinakailangang marketing assistance ang Lukban MPC. Ang mga aktibidad na ito ay bahagi ng mga hakbang ng DAR upang suportahan ang kooperatiba at magsasakang miyembro nito sa kanilang mga pangangailangan sa merkado at marketing ng mga tubo. Naging concern lang is yung closure ng CADP nga po. With that closure, lalo naging problema sa kanila. Still, we implemented yung open delivery pa rin sa side ni Lukban. Ang totoo niyan, wala kaming idea na kumbaga, yung palang ginagawa namin na pagbibigay ng prioritization sa mga ARBOs is nakakatulong pala or na-appreciate ng isang ahensya ng government, which is yung DAR nga po natin. Ano lang casual lang parang gawin lang natin to. Then nung ginawa namin, lumapit nga sa amin si ma'am na na-appreciate namin yung yung extension nyo ng services sa mga co-op, specifically kay Lukban. Nagawa lang namin is talagang literally tumutulong. From that, meron palang natutulungan talaga. Na-appreciate kami ng farm level, na-appreciate kami ng government side. Well, I think nag-umpisa uli ito yung coordination namin, communications namin noon actually with the DAR. During the heights ng closure ng Atranis, because before that, halos lahat ng planters natin well accommodated because we have 2 milling company that serving our planters. Nung katong isa na lang, si UAC, so I think it's also an initiative on the DAR side to communicate with us and come up with the program or system wherein we can be sure that all the planters will be served fairly and equally. Sa marketing, siyempre, yung pamimili namin ng kidan nila, ang UAC po ay bumibili ng kidan mula sa planters natin. Yung kanilang planter shares, binibili natin. Ang inisyatibong ito ng DAR ay nagdulot ng positibong epekto sa Lukban MPC sa pamamagitan ng pagbibigay ng mailing slots ng URC Sure at ProGreen Agricorp Incorporated. Sa pamamagitan ng mga mailing slots, natiyak ng kooperatiba na mayroon silang regular na pag-access sa mga mailing station para sa pagproseso ng kanilang mga tubo. Dahil sa matagumpay na inisyatibo na ito, nagkaroon ng malaking kita ang mga miyembro ng Lukban MPC sa pamamagitan ng pagdadala ng tubo sa 2 milling station na ito. Ang kabuuang kita na kanilang nakamit ay umabot sa halagang 30,970,278 piso. Malaki po ang naitulong ng marketing assistance sa ilalim po ng programa. Napataas po nito ang sales ng aming pong kooperatiba kumpara noong mga taon na wala pa po ang programang PAHAP. Sa pangkabuuan, malaki ang naging gampani ng programang IPAHAP upang matugunan ang hamon ng kagutuman at kahirapan sa bansa. Sa lente ng Lukban MPC, nabigyan ng kooperatiba ng mga oportunidad na mapaunlad ang kanilang mga proyekto sa agrikultura at pagsasaka. Nagbukas din ang programang ito para sa mga strategic partnerships at market linkages na nakatulong sa kanila upang mapalakas ang kanilang produksyong pang-agrikultura na nakapagbibigay sa kanila ng malaking kita upang matugunan ang kagutuman at kahirapan. Sa ganitong paraan, ang IPAHAP ay hindi lamang nagbibigay ng solusyon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pagkain, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng pangmatagalang kaunlaran at pagangat ng antas ng pamumuhay ng mga magsasaka at ng mga individual sa kanayunan. So, sa amin po mga institutional partners, kami po sa DAR ay lubos na nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta para po sa implementasyon ng proyektong Partnership Against Hunger and Poverty.
katuwang namin kayo sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga agrarian reform beneficiaries at ganun din po sa pagpapalawak ng network and linkages ng ating mga agrarian reform beneficiary organization nang sa ganun po ay mabawasan natin ang problema po talaga ng gutom at kahirapan sa buong bansa. We would like to extend our heartfelt gratitude for your trust and support sa aming pong tanggapan. Kayo po ay integral part ng successful implementation namin ng proyektong Partnership Against Hunger and Poverty. Thank you very much. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Agrarian Reform sa patuloy na paggabay at suporta sa aming kooperatiba. Maraming salamat po sa patuloy na pag-alalay sa amin mula noon hanggang ngayon. Ramdam po namin ang tunay na malasakit sa aming mga magsasaka. Sa BGMP at sa ating pong mga institutional partners tulad ng ProGreen at URC, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming ani at produkto. Umasa po kayo na ang Lukban Multipurpose Cooperative ay patuloy na magiging kaagapay at katulong sa paglaban sa kahirapan at kagutuman dito sa probinsya ng Batangas.